Habang papalapit ang pagtatapos ng 2025, malinaw na may simpleng estratehiya ang Ukraine na isinagawa nila ng mas eksakto. Sa paglipas ng taon, alisin ang langis at mas maraming gas ng Russia hanggat kaya. Pinapahina mo ang pondo ng Kremlin para suportahan ang marahas na pananakop sa Ukraine. Ramdam ng Russia ang epekto ng estratehiya ng Ukraine buong taon. At patuloy lang na sumusugod ang Ukraine. Isa na namang magaling na gabi para sa Ukraine. Nagkaroon ng digmaan sa Russia dahil sa long-range na sandata ng Ukraine na tinamaan muli ang kanilang mga target. Malinaw at malakas na natanggap ni Vladimir Putin ang mensahe. Wala nang ligtas na lugar sa Russia. Noong Disyembre 17 iniulat ng Kiev Post ang sunog at pagsabog sa Russia matapos ang long-range drone attack ng Ukraine. Ilang lungsod ang tinarget. Kabilang ang mahahalagang Slavyansk-on-Kuban at suburb ng Yezhisk sa Krasnodar Krai. Sa mga unang oras ng umaga, may mga nasugatan. Ayon sa Emergency Response Center na nagsisilbi sa huling lungsod, sinasabi nila na hindi bababa sa 2 tao ang nasugatan at 5 bahay din ang nasira dahil sa bumagsak na mga bahagi ng drone. Walang naiulat na namatay, pero hindi ito ang pakay ng Ukraine sa mga minor na casualty. Ang oil at energy infrastructure ng Russia ang talagang target ng Ukraine. At ang pagtama sa mga infrastrukturang iyon, ang eksaktong nagawa ng Ukraine noong Disyembre 17. Napansin ng ilang hindi mainstream na Russian media ang matagumpay na atake ng Ukraine. Iniulat ng military blogger channel na SHOT ang pinsalang dulot nito. Sabi ng mga lokal, ginamit ni SHOT ang Telegram para ipaliwanag ang lawak ng atake ng Ukraine sa Slavyansk district. Sinabi ng mga lokal na residente kay SHOT na tumagal ng hindi bababa sa 3 oras ang pag-atake. Nakadinig sila ng hindi bababa sa 18 pagsabog. Nagkasunog sa Slavyansk sa Kuban matapos ang pag-atake. Sinabi rin ng channel na inangkin ng Ministry ng Depensa ng Rusya na nagawa ng kanilang mga puwersa ng depensa sa himpapawid na sirain ang 74 na drone ng Ukraine noong pag-atake noong Disyembre 17. Ayon sa ulat ng channel, bahagyang pinsala lang sa power grid ng Slavyansk ang naitala. Sinasabi ng Rusya na nabigo ang drone attack ng Ukraine. Pero gaya ng dati, mukhang nagsisinungaling sila. May iba pang mga ulat mula sa mga lugar na tinarget ng Ukraine na nagsasabing tumama ng direkta ang mga drone ng bansa sa ilang mga target, kabilang na ang hindi bababa sa isang Russian oil refinery. Hindi rin nagkataon. Nasa distrito ng Slavyansk iyon kung saan nakita ang mga drone. Upang pabulaanan ang pagtatago ng Russia sa pag-atake sa Slavyansk, ginamit ng staff ng Ukraine ang Telegram para ipaliwanag ang tunay na nangyari doon. Sa Kuban, hindi ito tulad ng pag-atake na kakaunti lang ang nasugatan at nabasag na bintana. Tinarget ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking oil refinery sa Russia. Noong gabi ng Disyembre 17, 2025, gumamit ang mga unit ng puwersang pananggol ng mga sandatang pangmalayuan upang tamaan ang infrastruktura ng Slavyansk Oil Refinery. Sa lungsod ng Slavyansk sa Kuban, rehiyon ng Krasnodar, Russia, kinumpirma ng pangkalahatang staff at naiulat ang mga pagsabog at sunog sa target na lugar. Tinataya pa ang lawak ng pinsala sa pasilidad. Ipinapahiwatig ng pahayag na hindi pa tiyak kung napahinto ng mga drone ng Ukraine ang refinery sa Slavyansk. Kasabay nito, nag-post ang general staff ng larawan ng nasusunog na refinery. Patunay ng mas malalang insidente ng drone debris sa Russia. Noong Disyembre 17 ang karagdagang ebidensya ng lawak at tagumpay ng drone attack ng Ukraine mula sa X-Silanova Plus Telegram channel. Nag-post ang channel ng 2 video kasabay ng isang caption na nagsasabing Slavyansk sa Kuban. Iniulat ng mga residente na nasusunog ang oil refinery na pinatunayan ng 2 video. Ang una, na tumagal ng 2 segundo, ay nagpapakita ng liwanag ng apoy mula sa isang bukirin sa labas ng Slavyansk Oil Refinery. Sa pangalawa, mas mahaba ito ng kaunti sa 29 na segundo at maririnig ang putok ng Russian Air Defense sa likod. Sa dulo ng video, may malakas na pagsabog. Hindi makikita ang apoy, pero malinaw na ito base sa mga detalye. Ang pag-atake sa pangalawang video ang naging sanhi ng sunog sa Slavyansk Oil Refinery na nasa unang video at larawan ng general staff. Kung ipagpapalagay na ang refinery ay kakahagis lang ng matinding tama ng Ukraine, maaari itong maging isa na namang malaking dagok sa sektor ng oil refining ng Russia. Ayon sa Kiev Independent,
Ang Slavyansk Oil Refinery ay nagpoproseso ng 52 milyong tonelada ng krudo kada taon matapos ang pag-atake ng Ukraine noong Disyembre 17. Ginagamit ng mga mananakop na Ruso ang gasolina at iba pang produkto nito. Iniulat ng Inside Ukraine at Sky ang biglaang pag-atake ng Ukraine kagabi. Ibinunyag nitong maaring mas mahalaga ang refinery kaysa iniisip ng Kiev Independent. Ayon sa ulat, ang kapasidad ng refinery ay 600 at 25 milyong tonelada kada taon. Mas mataas ng 1 milyon kaysa sa ulat ng Kiev Independent. Ang refinery ay mahalagang bahagi ng fuel infrastructure sa Timog Russia na responsable sa halos 2% ng kabuuang oil refining capacity ng bansa. Ginagawa sa Slavyansk ang gasolina, diesel at aviation fuel na gamit ng militar ng Rusya, kaya madalas itong targetin ng Ukraine. Ayon sa News Sky, ito na ang pinakabagong insidente sa serye ng pag-atake sa nakalipas na 1.5 hanggang 2 taon. Ayon sa Kiev Post, 2 beses tinamaan ng Ukraine ang Slavyansk Oil Refinery noong ikalawang kalahati ng 2000 at 25 partikular noong Agosto 13 at Nobyembre 30. Inaasahan ng Ukraine na sapat na ang pag-ataking ito para matigil ng matagal ang operasyon ng refinery. Pero hindi pa tiyak ang epekto hanggat di pa natatantiya ang pinsala. Ang pagkasira ng isa pang refinery ay magandang balita para sa Ukraine. Gayunpaman, may iba pang target ang bansa para sa mga drone dito dahil napasama rin sa linya ng putukan ang rehiyon ng Saratov. Hindi bababa sa 10 pagsabog ang narinig sa buong Saratov at Engels sa parehong gabi ng pag-atake sa refinery. Walang opisyal na ulat ng pinsala o nasawi mula sa Russia o Ukraine, pero malinaw kung bakit target ng Ukraine ang 2 rehiyong ito. Ayon sa Kiev Post, may isa pang oil refinery sa Saratov. Tinamaan ng Ukraine ang refinery noong Disyembre 13, kaya posibleng inuulit nila ang pag-atake noong Disyembre 17. Ang pasilidad ng Rosneft sa Saratov ay nakakaproseso ng hanggang 58 milyong tonelada ng langis taon-taon, halos kapareho ng sa Slavyansk, sinunog ng drone ng Ukraine. Madalas na target ng Ukraine ang Saratov na inatake ng hindi bababa sa 9 beses mula umpisa ng 2000 at 25-6 dito noong taglawas. Mukhang nabigo ang ika-10 tangka ng Ukraine sa pagkakataong ito. Ang Engels ay malapit sa Engels 2 Air Base, isa sa pinakamahalagang strategic bomber base ng Russia. Pinalawak ng Russia ang base na iyon noong Oktubre sa pamamagitan ng pagdagdag ng 12 bagong paradahan para sa mga eroplano. Ipinapakita nitong gagamitin nila ang base bilang panimulang punto ng mas maraming misil at glide bomb na ipinapadala sa Ukraine mula roon. Posibleng sinubukan ng Ukraine noong Disyembre 17 na sirain ang mga paradahan o wasakin ang mga bomber at fighter jet sa Engels base. Pero gaya ng sa Saratov, hindi tiyak kung tinamaan ng Ukraine ang target nila. 10 pagsabog sa 2 rehiyon ang posibleng tumama, ngunit wala pang opisyal na pahayag sa paggawa ng bidyong ito. Aktibo rin ang mga drone ng Ukraine sa iba pang bahagi ng Russia. Mukhang naputukan din ang maliit na suburb sa Krasnodar Krai na Yezhisk. Ayon sa Kiev Post, may naiulat na 3 pagsabog at malaking apoy sa langit ayon sa mga residente. Malamang na ang huli ay resulta ng Russian air defenses na tumama sa kanilang target habang sinusubukang pabagsakin ang isa sa mga drone. Gayunpaman, ang pagbanggit sa Yezhisk bilang isang suburb ay maaaring magdulot ng hinala sa ilan na may mga sibilyang target ang Ukraine. Ang rehiyon ay may daungan na ginagamit ng Russia para sa transshipment ng gasolina at produktong langis, ayon sa Kiev Post. Isa na naman sigurong lehitimong target militar. Isa sa 3 pagsabog ay galing sa Ukrainian drone na bumagsak sa daungan. Mukhang nagpadala na rin ang Ukraine ng mga drone papuntang Rostov, Russia, na tumarget sa Nikolaevskaya Oil Depot. Kinumpirma ng kawani ng Ukraine ang pag-atake sa Telegram post na nabanggit natin. Kinumpirma ang pagtama sa Nikolaevskaya Oil Depot at Rostov region ng Russian Federation. Ayon sa paunang datos, nasira ang storage tank at ang barkong Kapitan Gilbert, base sa ulat ng kawani. Maganda para sa Ukraine ang bawat pagkasira ng tangke ng langis dahil nababawasan ang langis o gasolina na maibebenta o maipapadala ng Russia sa kanilang tropa. Nasunog ito. Tungkol naman sa Kapitan Gilbert,
Wala pang karagdagang detalye. Maaaring kabilang ito sa shadow fleet na mas madalas tinatarget ng Ukraine noong ikalawang kalahati ng 2025. Ang sigurado nating alam ay nagawa ng Ukraine na tamaan ang kahit isang oil refinery at ang pangalawang pag-atake ay maaaring nangyari rin hanggang sa makakuha tayo ng karagdagang detalye. Isa sa mga oil depot ng Russia ay nawalan ng isang tangke pati na rin ng isang river ship. Maaaring tinamaan din ng Ukraine ang Angels Air Base at seaport na naglilipat ng langis ng Russia. Sa kabuuan, naging produktibo ang gabi para sa Ukraine. Hindi mo lang malalaman yon kung makikinig ka sa Russia. Nabanggit na natin yan. Sabi ng Kiev Post, sinabi ng Russia na 74 na drones ng Ukraine ang napabagsak nila sa mga lokasyon. 31 drone ang napabagsak sa Krasnodar Krai, 22 sa Rostov at 8 sa Saratov region. Hindi kailangan magaling ka sa math para mapansin yan. Ibig sabihin, 3 sa di umano'y nawasak na drone ng Ukraine ay hindi pa natutukoy at matagal nang inaangkin ng Russia na napabagsak nila ang mga drone ng Ukraine kahit nasusunog na ang mga refinery at pasilidad militar. Ginamit pa rin ang drone debris bilang dahilan sa mga atake sa Krasnodar. Mukhang hindi totoo ang sinasabi ng Russia tungkol sa bisa ng kanilang tugon sa pagsalakay ng Ukraine kaninang madaling araw. Sa kabilang banda, ang ilang opisyal na pahayag ng pangkalahatang kawani ng Ukraine ay tila sinusuportahan ng ebidensya, tulad ng mga litrato o video na inilathala ng mga open source intelligence sources. Sa inyo na ang desisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo sa umaga ng Disyembre 17 kung ipagpapalagay natin na ang Ukraine ang nagbibigay ng lehitimong impormasyon na sinusuportahan ng ebidensya sa ngayon. May ilang bagay tayong maaaring mapagpasyahan mula sa pinakabagong pag-ataking ito. Malinaw na walang balak ang Ukraine na itigil ang mga pag-atake sa oil refinery ng Russia na nagpapalala ng presyon sa Russia hanggang 2025. Binibigyang diin ng Sky sa ulat nito noong Disyembre 17 ang katotohanan at mga pagtatantiya mula sa Center for European Policy Analysis o Center for European Policy Analysis. Ayon sa Center for European Policy Analysis think tank, mula Setyembre 2023 hanggang simula 2025 humigit kumulang 100 pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery at depo sa Russia ang naitala, batay sa Sky News. Napakaganda na ng bilang na iyon. Dahil ang 100 pag-atake sa wala pang 1.5 taon ay patunay na matagal nang ginagamit ng Ukraine ang kahinaan sa depensa ng himpapawid ng Russia. Hindi kasama sa bilang na ito ang paglala ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery noong 2025. Ngayong taon, nabasag na ang lahat ng record ng Ukraine sa pag-atake sa refinery bago ang 2025. Noong Disyembre 7, iniulat ng Euromaidan Press na 180 beses inatake ng Ukraine ang infrastruktura ng langis ng Russia hanggang 2025. Kita ang epekto ng mga pag-atake. Nasusukat ang resulta ayon sa Euromaidan Press. Bumaba ng 25 ang refining capacity ng Russia. Bawal na mag-export ng gasolina sa Moscow hanggang dulo ng taon dahil sa kakulangan ng lokal na supply. Iniulat ng Rosneft ng Russia ang 70% pagbaba ng netong kita sa unang 9 na buwan ng 2025, naging 357 bilyon. Sa panayam ng Cable News Network, ipinaliwanag ni Halima Croft, ang pandaigdigang pinuno ng commodities strategy sa Royal Bank of Canada Capitals Markets, kung ano ang sinusubukang makamit ng Ukraine sa kanilang mga pag-atake sa refinery. Para sa akin, simula pa tag-init, ang estratehiya ay huwag hayaan ang Russia na magpatuloy kumita ng malaki mula sa mahahalagang enerhiya. Ayon kay Croft, ito ang nagpapalakas ng kalamangan ng Moscow sa pagre-recruit kumpara sa Ukraine. Makatwiran ang konklusyon, lalo na pinalakas ng Ukraine ang pag-atake sa Russian refineries habang papalapit ang pagtatapos ng 2025. Noong Disyembre 1, iniulat ng Moscow Times na nabasag ng Ukraine ang record ng buwan ng pag-atake sa mga refinery matapos tamaan ang hindi bababa sa 14 noong Nobyembre. Sinabi rin na bumaba ang pagre-refine ng Russia ng 300,000 hanggang 500,000 bariles ng langis araw-araw.
Umaabot pa rin sa 5 milyong bariles kada araw ang nire-refine ng Russia. Sa kampanyang may libu-libong sugat, unang nagdulot ng ilang dosena ang Ukraine. Pinatutunayan nitong mas dadalas ang pagpapadala ng drone at missile sa Russia habang papasok ang digmaan sa 2026. Ayon kay Kepler Senior Refining Analyst Nicole Dubay, ang dating paminsan-minsang pag-atake ay naging tuloy-tuloy na pagsisikap para hindi na muling maging matatag ang mga refinery. At iyan ang punto kung kailan nangyayari ang mga pag-atake ng halos isa kada 2 araw. Mas matagal bago magawa ng Russia ang mga pagkukumpuni. Kailangan ng mga refinery nito na maibalik ang kanilang buong kapasidad sa pagpoproseso. Habang bumababa ang kapasidad, kumikita ng mas kaunti ang Russia at kulang ang kanilang gasolina. Sa mga sundalong patuloy na sumusugod ng dosenang pag-atake laban sa depensa ng Ukraine araw-araw, inuuna ng mga long-range drone ng Russia ang mga sibilyan ng Ukraine bago ang kanilang mga pasilidad militar. Kabaligtaran naman ang ginagawa ng Ukraine at malinaw na ang mga pag-atake tulad ng nangyari noong Disyembre 17 ay nagbubunga na. Balita. Sabi ni Sky, naniniwala ang samahan ng mga iskolar para sa pag-unlad ng agrikultura. Ang kampanya ng Ukraine laban sa mga refinery, langis, gas at enerhiya ng Russia ay direktang pagtatangkang patayin ang balbula ng ekonomiyang militar ng Russia. Bukod sa mga pag-atake sa refinery, tinatarget din ng Ukraine ang mga depo gaya ng ginawa nito noong Disyembre 17, pati na rin ang mga bodega ng gasolina at pampadulas. Kapag nasusunog ang mga produktong ito, nagkakagulo ang logistic ng Russia sa digmaan. Nagiging prioridad ang reruta. Bihira ring makabawi agad ang Russia para matiyak ang sapat na gasolina ng kanilang sundalo sa Ukraine at masunod ang opensibang utos ni Putin. Isa ito sa dahilan kaya umaasa na ang Russia sa maliliit na grupong sumasalakay ng naglalakad. Kahit na may access ang mga pangkat na iyon sa mga mekanisadong unit at armor, na hindi naman palaging sigurado, madalas wala silang sapat na gasolina para magamit ang mga unit na yon. Nagmamarch sa ang sundalo sa kill zone ng Ukraine. Mahigit 100 at 19 na milyong nasawing Ruso ayon sa ulat ng Ministry of Finance ng Ukraine ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang pambobomba ng Ukraine sa mga refinery at target militar ng Russia ay hindi lang nag-aalis ng pera at gasolina na kailangan ng makinarya ng digmaan ng Russia. Isipin mo ang mga video na nabanggit natin kanina. Pareho itong kinunan ng mga mamamayang Ruso na naapektuhan ng buhay dahil sa ingay ng mga drone na lumilipad sa itaas, mga air defense na nagpapaputok, at malalakas na pagsabog. Dahil dito, nasunog ang mga pasilidad malapit sa kanilang bahay. Ang pag-atake ng Ukranya ay may konkretong epekto sa militar ng Rusya at sa isipan ng mga tao roon. Ang epekto ay psikolohikal at politikal. Parami ng parami ang mga video sa lipunang Ruso ng nasusunog na bodega, refinery, at unit militar sa mga rehiyong dating malayo sa labanan. Patuloy na sinusubukan ng Kremlin magpakitang kontrolado nila ang lahat, ayon sa ulat ng Sky, lalo na sa kanilang mga balita ukol sa pag-atake ng Ukraine. Sabi ng Kremlin sa kanilang mga tao, maniwala kayo sa amin, hindi sa ebidensya ng sarili ninyong mata at tainga. Lahat ng drone na pabagsak at pinsala ay dulot lang ng debre. Hindi ng direktang tama, pero sa bawat matagumpay na pag-atake ng Ukraine, na nagre-resulta sa mga video na kumakalat sa buong Russia sa pamamagitan ng mga platform tulad ng Telegram, unti-unting nabubunyag ang pagpapanggap ng Kremlin. Sabi ni Putin, matagal na sanang tapos ang digmaan na dinala ng Ukraine. Sa Russia, napapagod at natatakot na ang mga tao sa digmaang sinimulan ng kanilang presidente. Mahirap patunayan ito gamit ang estadistika tungkol sa damdamin sa Russia, na resulta ng milyon-milyong hindi masayang tao sa autoritarian nilang estado, kung saan bawal ang malayang pagsasalita. May mga palatandaan na nagsasawa na ang mga karaniwang Ruso sa digmaan. Noong Hulyo, sinabi ng Russia Post na 50% ng sumagot sa survey noong Hunyo ay pabor sa usapang pangkapayapaan sa Ukraine. 30% lamang ng mga tao ang nagsabing gusto nilang ipagpatuloy ang di umano'y espesyal na operasyong militar ni Putin. Ang pagsang-ayon sa usapang pangkapayapaan ay ligtas na paraan ng mga Ruso para iparating sa Kremlin na nais nilang matapos ang digmaan. Ngayon, lantad na sinasabi ni Putin na gusto niyang tapusin ang digmaang siya ang
nagpasimula sa pamamagitan ng mga usapan. Nagbigay rin ang Time Magazine ng mga palatandaan sa kolektibong pag-iisip ng mga Ruso sa artikulo nitong Oktubre 3 na may isinagawang tanong. Totoo bang masaya ang mga Ruso? Sa unang tingin, mukhang oo. Dahil ayon sa survey ng Levada Center, 11% lang ng mga Ruso ang hindi kontento sa buhay nila. Ayon sa datos, ito na ang pinakamababang bilang mula 1,900. 73 surveys, pero parang may kakaiba sa mga numero. Ang di umano'y masayang mga Ruso ay tila umaasa na sa dumaraming pag-inom ng antidepressant. Habang lumilipas ang panahon sa ilalim ng mahabang taon ng autoritaryanong pamumuno, tila aktibong tumutungo ang mga Ruso sa paggamit ng mga antidepressant. Sabi ng magazine, mabilis ang benta ng gamot kontra takot. 13M pakete noong 2000 at 22 15M noong 2000 at 23 16M noong 2024. Sa unang kalahati ng 25, higit 9 na milyon na ito. Kung mananatiling pareho ang mga bilang ng benta, ibig sabihin nito ay 18 milyong tableta ang mabebenta sa pagtatapos ng taon, na kumakatawan sa 2 milyong pagtaas kumpara sa bilang ng benta noong 2024. Masaya ang mga Ruso? Marahil hindi kasing saya ng sinasabi nila. At iyan mismo ang damdaming gustong pukawin ng Ukraine sa mga tao ng Russia. Ang hindi masayang mga Ruso ay nagdadagdag ng presyon kay Putin, lalo na kapag may mga kabiguan sa militar. Nasusunog na refinery at pagkalugi ng rublo. Maaaring magtagumpay ang Ukraine sa digmaan nang hindi kailangang talunin lahat ng sundalong Ruso sa kanilang teritoryo. Habang hinihintay nitong magbunga ang mga taktikang ito ng presyon, nagiging mas mapangahas ang Ukraine sa kanilang mga long-range na pag-atake. Iniulat ng Newsweek noong Disyembre 17 na dahil sa pag-atake noong Disyembre 14 sa Caspian Sea oil rig, isinara ang 14 na oil well. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa pag-ataking iyon at kung paano ito nagawa ng Ukraine sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine sa likuran ng Russia. Salamat sa panonood.